Hello everyone, so my name is Ruben and today, together with the team, we will share the process of making a Napier silage. So yung silage po is pagkain po ito ng ating mga animal ruminant kagaya ng kambing, kalabaw, tupa at ng baka. So it is a type of feed mula gawa sa grass, forage, or corn that compacted and stored in a silo or container where it undergoes controlled fermentation. So it is a crucial part in animal care in feeding. So using silage help ensure fresh source of nutrition for our animal. Most especially when pasture availability may be limited. So importante na mayroon tayong naka-stock na silage kasi yung silage naman is pwede natin siyang i-stock ng matagal kasi yung expiration niyan is aabot yan ng 1 to 2 years or more depende kung paano mo siya ginawa. And today, yun yung ating gagawin. So tara, samahan nyo kami at tayo ay gumawa ng silage. Now, let's prepare the materials needed. Number 1, the Napier grass. So, yung Napier natin ensure natin na press and free from contaminant. Then, yung kanyang growth stage from planting, 70 to 90 days old. Yun yung ideal na edad bago mo siya i-harvest. And then, the moisture content is 70 to 80%. Then, the dry matter content is 20 to 30%. Yun yung kailangan para doon sa fermentation process. And then the second is the chopper or yung machine. So, pwedeng electric, pwedeng diesel. So, it's up to you kung ano yung available. Pero kung ang kambing mo naman is 2 hanggang 5 lang at gusto mo lang ma-experience kung paano gumawa ng silage, pwede mo na yung i-manual. Pwede mo na yung chop-chopin ng itak. Okay? Then, the third is the container. So, yung mga commercial racer ng mga large ruminants, ang ginagamit nila is drum. Sa ibang bansa, ginagamit nila is silo. But now, since tayo ay nagde-demo lang naman, so ang gamitin natin is timba. So, pwede na yan. Then, the last one is yung molasses. So, this is additives. Kumbaga, ito ay pampalasa. Pero, this is optional. So, it's up to you kung lalagyan mo or hindi. Now, let's proceed sa process kung paano gawin yung ating silage. So, shout out nga pala kay GR Chavez. Siya po yung nasa video. Siya po yung nag-harvest ng Napier. Isa po yan sa teammate ko na napakasipag. Shout out sa'yo, pare. And then, after nating ma-harvest yung Napier, syempre, i-chop na natin yan gamit yung ating chopper. So, yan po yung aking mga teammate na napakasisipag. Ako lang po yung taga-video. Siyempre, ako yung pinakamasipag, kaya ako taga-video. O, diba? And then, after po nating ma-chop, so, lagyan po natin ng molasses. So, i-mix lang po natin yung molasses dun sa chop Napier. But, as I said, kahit wala na pong molasses, pwedeng wala niyan. So, optional lang po yan. Pero kung maglalagay po tayo ng molasses, ang percent po niyan is 2 to 3%. For example po, sa 100 kg na chop Napier, so, ang ilalagay po nating molasses is 2 to 3 kg. So, yun po yung kanyang ratio. And now, kapag na-mix na po natin, so ilagay na po natin dun sa ating lagayan. So, ang gagawin po natin is, kailangan po is kinukumpak po yan. So, yung iba, ang ginagawa nila dyan is ginagamitan nila ng pambayo, yung kahoy. But since yung ating pong lagayan ay maliit lang, so ang ginagawa po namin dyan is dinadasik namin sa pamamagitan ng kamay na lang, sinusuntok-suntok lang para madasik. Kasi kailangan wala po siyang air pocket. Kasi kapag mayroon pong air pocket yan, dun po nagkakaroon ng pagkasira. Dun po nagsisimulang masira yung ating silage. Kaya po dapat yan ay dasik na dasik. And then pag puno na po yung ating lagayan, so lagyan lang po natin ng tali yung ating plastic. Make sure na maigpit. At kailangan po walang hangin yung plastic. So yung iba po, ang ginagawa dyan is ginagamitan pa ng vacuum para lang mawala yung hangin. And then, iserve din po natin yung ating container to make sure na walang hangin. And lagyan na rin po natin ng label kung kailan yung ating production day. Para alam natin kung kailan natin i-harvest yung ating ginawang silage. After 21 days po, pwede na po yung gamitin. Meron na po yung good bacteria na kailangan ng ating mga alaga. So, yun lang po. I hope na meron po kayong natutunan. So, don't forget to follow, share, like, and subscribe. See you on my next video.